sa lahat, narito na ang inyong mga ka-tripedkada na maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kaalaman. This is your ka-tripedkada, Nikki! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang kwento ang tiyak na kapupulutan ng aral ng inyong matutunan ngayon. At syempre, mag-enjoy kayo. Ako ang ka-tripedkada mo, Ranj! Maayon hamasulong kanitawalan. Inspirasyon. Ito ang inaasahang may hahandog na kwento na aming ibabahagi sa inyo. It's your ka-tripedkada, Kyra. Amazing ang angking talento at kakayahang matutunghayan na manlilinang sa inyong kahusayan. Ka-tripedkada mo, Carmen! Sa episode na magpapaunlad sa atin ng ating growth mindset. Ka-tripedkada mo, Era! Bilang batang iligan, ligon masaligan. Sama-sama tayong matuto, ka-tripedkada mo, JM. At ito ang... Triped TV! Grabe mga ka-tripedkada, no? Ang ganda pala talagang mamasyal at mag-picnic dito sa Centennial Park. Yes, friend! It really gives a relaxing vibe talaga. Exactly, Kai! Tama! Dahil maliban sa ginawa itong pasyalan, makikita rin natin dito ang bantayog ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. With Willie! Perfect! Perfect! Kilala rin siya bilang ating pambansang bayani. At siya rin ang isa sa mga mahusay at tanyag na makata. Makata? Oh my God! Gusto ko rin maging makata na katulad yan. Tamang-tama. May performance task kami na gumawa raw ng spoken word poetry. Gawin ko kaya ang inspirasyon ng turon. Sige nga, sample! Turon, turon. Bakit ka noon? Ay, sa katulad ko nagugutom, ikaw ang nililingon. Oh, turon. Ay, grabe! Saan mo ba ito nabili? Doon, sa tindera na gwapa, na ang pahiyom hastang tamisa, nasama sa iyang turo na baligya. Pertingin ito! Bakit pa? Ano po yung ginagawa niyo? Kailangan ko kasi gumawa ng... Turon? Hindi. Kailangan kong gumawa ng spoken word poetry. Teka lang, parang, ano nga ulit yung spoken word poetry? Spoken word poetry? Itchever na yan! Batay sa aklat ni North 2008, ang spoken word poetry o kung minsan tinatawag na slam poetry ay tulang na ilathala sa papel ngunit dinisenyo para sa pagganap sa entablado sa harap ng madla. Ito ay nagbibigay diin sa paggamit ng ritmo, bakis o pagbigkas na walang paghahanda, libreng kalipunan ng mga salita, tugmaan, wordplay at slang. Dagdag pa nito, walang partikular na mga patakaran sa pagganap ng mga performer. Actually, may kilala kong magaling sumulat ng spoken word poetry. Really? Sino? Isa siyang alumna ng Iligan City East National High School, kung saan nahubog ang kanyang galing sa pagbuo ng spoken word poetry. Pero, saan naman natin siya mapupuntahan? Well, sa Barangay Rugungon, kung saan siya at ang kanyang magulang ay nakatira. Talaga? Oo. Then what are we waiting for? Let's go, ka-tripedkada! Ang sikyop ay galing sa wikang hikaunon na nangangahulugang hidden paradise. Ito ay matatagpuan sa sitio Lawlawon ng Barangay Rugungon. Ang Sikyop Underground River, Sikyop Cave Complex at Sikyop Agri-Co-op ay isa sa prominenteng agritourism destinations ng Iligan City where you can enjoy nature, experience culture, and embark on adventure. Napipil niyo ba yung napipil ko? Yes! Ang presko ng simoy ng hangin. And yeah, you know, super greeny! I love it! Kung merong magandang scenery, it makes us hungry din. Yeah, tama! Speaking of hungry, may signature dish rin dito sa Sikyop na bola-bola na ang
main ingredient ay puso ng saging. May marami pang activities that we can discover. The best talaga dito sa CQ. Pero bago pa yan mga ka-triped kada, may gagawin muna na ritual na pinamumunuan ng ating mga kapatid na higaunon. So, ano na? Let's go? Let's go! Maayada sa salam kanitawalan, maayong buntag sa atong tanan, maayada pag-uma, maayong pag-abot sa Sikyop, Barangay Rogongon. Mao na ang atong gitawag sa dili pa ta mag-ritual, agsiwa o lugbak. Mao na siya ang gitawag sa atua sa mga Christian offering. Ang mga higaunon nagtuo sa ang kakahuyan, kabatuan, sapa, buntod. Gitagaan nato sila og respeto alang sa pagpananghid. Ang mga higaunon nagatuo gihapon sa atong Dios nga Amahan o gitawag sa mga higaunon og babaya. Ang Barangay Rogongon is peace-loving people tungod kay tri people siya. Higaunon, Maranao o Christian. Ang tawag sa sayaw na ito ay binanog at pagpugas. Ang binanog ay isang katutubong sayaw ng mga higaunon na nagpapakita ng panliligaw o courtship. Noong unang panahon, ang panliligaw ng mga lalaki ay dinadaan nila sa pagsayaw katulad ng isang banog o Philippine Hawk Eagle. Ito ay karaniwang sinasayaw ng mga higaunon upang mabigay aliw sa mga panauhin. Ang pagpugas ay isang tradisyonal na sayaw ng mga higaunon na nagpapakita ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng paghahasik ng mais at bigas. Ang pagtatanim ng palay, mais at gulay ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga higaunon. Maayada ang walan, yan kay tribo higaunon, dayon ka! Ang ganda-ganda ng sayaw nila, no? Yes, Oo nga, tsaka talaga mafe-feel natin yung pagiging higaunon nila. And, di lang yan. Talagang mafe-feel natin kung gaano sila ka-passionate sa pagsasayaw. Di ba? Di ba? Like, tsaka yung pag mga dance steps nila, makikita talaga yung hanap buhay nila. Like yung pagpapalay, ganun. Maayat ha pag-uma din nita Sikyop. Thank you po. Thank you po. Ano ba yan? Ay, Wait, ano teka yan? lang. Ito pala yung mga tourist spot dito sa Sikyop. Ito, isa. Inulusan and Yungit Cave. Uy, Hala, ang ganda! Pangalawa, Underground River. Ito. The Enchanting and the Mysterious Pagangon Canyon. Kung mababasa niyo yung mga tourist spot, parang sa mga pangalan pa lang nila. Curious na tayo kung ano pa yung madadato natin doon, di ba? Excited na tuloy ako. Ang sarap na puntahan, no? Shucks, Pero, nakaka-excite na! First, dapat, kailangan muna natin ma-meet si ate na magaling sa spoken word ko. Ay, tama! Yan nga Kasi pala di yung ba, goal baka makalimutan natin. natin. Oo nga, no? Pagmata. Dagan ko mga pangutana nga permina kong gahuna-hunaon. Mga pangutana nga lisod kaayo to bagon kung kita mga kabatanunan bagyo dong paglaom o dili na kayo uban nadala na sa modernong panahon. Nandito na pala si ate, oh. Hoy mga ka-triped kada! Maya na pag-uma, dayon ka. Tuloy kayo. May bola-bola dito, kumuha kayo. Uy, sakto-sakto, nagugutom ako. Uy, Era, kalmahan mo! Alam ko mahaba talaga ang biyahe. Pero tanong ko lang, bakit pala kayo nandito? Ate, sabi po kasi ni JM ay marunong daw po kayong at magaling kayong sumulat ng spoken poetry. Hindi naman. Ito talaga si JM. Nung high school lang naman yun. Sulat-sulat lang. Nung high school po pala, no? Tapos, kailan po talaga kayong nagsimulang magsulat ng spoken poetry? Nung elementarya pa lang ako, nag-aaral ako sa Kalamalamahan Elementary School, ay naging interesado na talaga ako sa pagtutula sapagkat yung lola ko ay isang Makata. At nung naging mag-aaral na ako sa Iligan City East National High School, Santa Filomena, ay mas lalo akong na-expose sa spoken word poetry na naging dahilan ng pagsali ko ng iba't ibang patimpalak. Grabe ate, no? So, ano-ano po ba yung mga patimpalak na nasalingan mo?
Marami na akong mga patimpalak na nasalihan. Ang hindi ko malilimutan ay yung pagkapanalo ko sa Yapis Literary Festival na naging daan sa akin na magpatuloy sa pagsusulat. Ika nga nila, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Ate, ano po ba yung mga kadalasang ginagamit na wika sa pagbuo ng spoken word poetry? Wala naman talagang standard na wika ang ginagamit sa pagbuo ng spoken word poetry. Subalit ang kadalasang wikang ginagamit ay kadalasang Filipino, Cebuano o Ingles. Subalit sa aking mga ginawa, ang ginagamit kong wika ay Higaunon, Cebuano at Filipino. Ako, Ate Hazel, gusto ko kasi maging makata in the future. Basta paano natin, may potential ako, di ba? Baka naman, meron kang, tips. Tips. Hindi naman talaga ako ganun kagaling magsulat ng spoken word poetry. Subalit ang maipapayo ko lang ay, una, dapat mahal mo ang iyong ginagawa. Pangalawa ay kinakailangan handa kang matuto at tanggapin ang mga pagbabago. At ang pangatlo ay dapat mahilig kang magbasa para mas mapalawak pa ang iyong kaalaman sa pagsusulat. At pang-apat ay dapat maging malikhain ka, kagaya na lamang sa paggamit ng mga salita na iyong itutugma. At ang pinaka-importante sa lahat ay dapat may inspirasyon ka. Si Ate Hazel ay hindi lang siya matalino. Siya ang nagpapahiwatig na ang mga kabataan dito sa Barangay Rogongon na hindi dapat sumuko sa anumang pagsubok na dumaan sa aming buhay. Dahil ito ang nagsisumbolo o proseso ng aming pag-unlad. Hugot kung hugot. Ang lalim, ate, no? Talaga with feelings, friend. Gusto ko siyang maging instrumento at daan para maipahiwatig ang aking mga nararamdaman, pangarap at pinagmulan. At hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong ng mga taong naniniwala at patuloy na suporta sa akin. Mula noon hanggang ngayon. Isa sa naging inspirasyon ng mga kabataan ngayon ay si Hazel dahil sa kanyang angking talento sa spoken word poetry at higit sa lahat ang kanyang pagmamahal sa kanyang kultura. Bihira lang sa mga kabataan ngayon ang nagpapahalaga sa kanilang pinagmulan. Ngunit si Hazel, sa kanyang pananalita, sa puso at sa gawa, makikita mo kung paano niya ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan bilang isang higaunon. Siya ang naging boses ng kabataan ng mga higaunon ngayon. Kaya saludo ako sa batang yan. Si Hazel ay isang mabait na bata at yung papa niya isang Christian. Tapos ako ay isang tubong higaunon, taga Barangay Rogongon. Kung unsa ang ihatag sa iya, paitan mga siya balon sa eskwelahan. Kana radyod siya. Bisag igo lang niya pamasay sa eskwelahan. Kanang mo eskwela gyud na siya. Ang bahalag wala na siya pang-snack. Ikan siya sa kinder paingon sa preschool, elementary, pahantod sa high school, perminti gyud siya honor. Mo to nga, salamat sa sa Santa Filomena School kay nakita nako ang kanang kalisod dinhi sa Barangay Rogongon kay tungod wala pay dalan nga insakto ayo sa kabihasnan ana pa sa Tagalog. Dayon sa mga activity sa syudad sa Iligan, ginakuha siya, gitawag na siya og makata ng Iligan. Hopefully nga mahimo siyang usa ka model sa mga batang higaunon, labi na sa ubang mga estudyante nga dili babag ang kapobrehon, kawadon, kalayo sa area or kalayo sa imong gipuy-an, sakripisyo, kanang walay financial, walay saktong pagkaon, kundili ang imong saligan, pagsalig sa imong kaugalingon o pagsalig sa Dios. O di ba sabi ko siya makakatulong talaga si Ate Hazel kung papaano bumuo ng spoken word poetry. Thank you po, Ate Hazel. Isa ka pong magandang modelo para sa ating mga kabataan. Maraming salamat po talaga, ate, at sa pag-welcome mo po sa amin. Oo nga po, thank you po. At saka, alam mo ba, Ate Hazel, ang sarap ng bola-bola yun. Ano ba kayo? Walang anuman. Salamat din sa inyong pagbisita. Grabe no, nakaka-inspire talaga si Ate Hazel. Oo nga! Ang ganda talaga ng makeup ko! Ha? Bakit? Friend, si Ate Hazel! Pero ko? Si Ate Hazel! Pero anyways guys, what if gawin natin yung spoken word poetry? Ay, tama! Sus. Well,
super late nyo naman. May nagawa na nga ako eh. Ay, iba! Wait, pakinggan nyo ha. Pero, disclaimer lang, hindi pa tatapos. Teka lang. Sige nga, sample! Ay, handa. Mula sa malayong kabundukan, tinawid ang mga ilog nilakad ang mga batong daan upang sa syudad payabungin ang karunungan tribong pinagmulan, nais ipakita sa karamihan. Feel na feel niya talaga. Pero, how about naman the title? Ayaw nga. May idea kayo? Parang ganito yung naisip ko eh. Talentong may Kwento! Pero, anyways guys, thank you so much. And, syempre, thank you rin kay Ate Hazel kasi meron akong idea kung paano bumuo ng spoken word poetry, di ba? And, feeling ko tuloy magiging magaling na poet na ako in the future. Ay, napipil niya na! And, hindi lang yan, may pang-performance task na rin ako. Diba? May papasa na ako. Right, Ranch? Katulad ng pagbuo ng tula, ang growth mindset ay nagpapahintulot sa atin na tanggapin ang pagbabago. Ipinapakita nito ang na pwede tayong matuto, umunlad, at mag-improve. Sa pagtutula, nagsisimula tayo sa malinis na papel, ngunit sa bawat linya at salita, nagkakaroon ng hugis at mga kahulugan. Ganun din sa buhay. Pwede tayong mag-improve at magbago. Deep, diba? Tapos, maliban din sa kanilang masasarap na pagkain, talagang na-realize natin na spoken poetry ay may iba't ibang estilo at tema. Tapos, ito rin yung parang sa kultura na iba't ibang lahi na talagang natututunan natin na ito ay respetuhin. Diba, guys? Ang gandang takeaway points nun, Era. Yes, ano ba? Yes, true, Era. Pero hindi lang yan, mga katarpetkada. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang boses. Ipinakita dito na bawat individual ay may kahalagahan. We should not be afraid to speak up and express ourselves. Yeah. Pero overall, I really had a lot of fun. Parang, ang tahimik mo ngayon Ano ba yung nasa isip mo? Lahat naman tayo ay nakadama ng fun during this trip. Yeah. Aside sa fun, hindi tayo nauubusan ng pagkakataon upang matuto. Yeah, tama. We keep on learning. That's it. Well, actually, it makes sense talaga, no? Na ang pagunlad ay isang paglalakbay. Similar sa pagbuo ng tula, di ba? Yeah. And of course, sa ating growth mindset, talagang handa tayong harapin ng mga pagsubok and syempre, ang mga pagbabago sa ating life. And of course, basta batang iligan, ligon, masaligan! At abangan sa susunod na episode ang panibagong adventure kasama ang ating mga katripedkada mo. Muli, ito ang mga katripedkada nyo mula sa Iligan Series National High School, Santa Filomena. At ito ang Triped TV! Ma'am Ali? Yes? Good afternoon, Naku, ang galing-galing mo namang magsulat ng spoken word poetry.